Consequence is always important than decision. Good morning, ABG. Sang magandang umaga po ang pagbati ko sa mag-asawa po ni Pastor Wilbert at Pastor Rasmin. Ganun din po, isang magandang umaga ang aking pong pagbati sa Vision Keeper ng Alliance of Breakthrough Generation, Pastor Wilson and Pastora Cora. Ganun din po, higit lalo ang aking pong pagbati at pasasalamat sa tao po na ginagamit ni Lord sa aking buhay, kay Pastor Awi, Pastora Cha at sa inyo pong buong pamilya. Magandang umaga rin po sa aking mga kaalyansa mula sa Alliance of Breakthrough Generation at sa kapwa ko po mga kabataan na patuloy po na sumusubaybay at nakikinig sa every live stream po na ginagawa during this day po at during this time. Isang magandang umaga po sa ating lahat. I believe tayo po ay ready na to receive God's words. Bago po tayo magsimula, isa pong kung papaano po kami naturuan ni Pastor, every time po na kami po ay makikinig, kailangan i-position po natin ang ating mga sarili to receive the revelation from God this morning. Sa mga bagay po na ituturo po sa atin ng Panginoon, kailangan ready po ang ating mga puso na tumanggap, bukas po ang ating espiritu na patuloy na magpabago sa mga salita ng Panginoon. Kaya nga po sabi sa kanyang mga salita, if we hear the word of God's, harden not our heart. Wag na po nating patikasin pa ang ating mga puso. Kapag ka po tayo ay inuutosan ng Panginoon na kung saan ay sumunod, magbago, tayo po ay agad na pong tumalima sa ating po mga ginagawa at patuloy po na sundin ang kalooban ng Panginoon. Sa umaga pong ito, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay pinamagatan pong obedience or sacrifice. Dito po sa ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay makikita po natin ang kapangyarihan ng pagsunod at ano po ang magiging epekto kapag ka po tayo ay patuloy na nagdi-disobey o hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So samahan niyo po ako. Let's go ABG. Let's go to breakthrough. So sabi po sa 1 Samuel 15-22, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Alam niyo po mga kabataan, kagaya niyo rin po ako, na kung saan marami po tayong nararanasan na sa ating pong pagsunod, ay mahihirapan po tayo, especially ay hindi po natin nakasanayan sundin yung mga bagay na ipinapagawa po sa atin. Kaya lamang po isang hiwaga at kung papaano po kami naturuan at nahubog ng taong ginagamit ni Lord sa amin po mga buhay. Wala pong imposible kapag tayo po ay nagpasailalim po sa authority na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay po na kanila pong nire-required o inuutos po sa atin o pinapasunod po sa atin ay magiging posible po sa tulong po ng grasya na meron po sa kanila. Kaya nga po, marami po tayong nararanasan na mga sakripisyo or suffering po sa ating mga buhay na isang nakakalungkot na realidad ay hindi po dahil sa pagsunod po natin sa Panginoon. It is because of the result ng atin pong disobedience. Kaya nga po sa umaga pong ito, patuloy po nating alamin kung gaano makapangyarihan ang pagsunod at ano ang kayang gawin nito sa atin pong mga buhay. So balik po tayo sa verse na atin pong pinagugutan sa 1 Samuel 15:22. Dito po, sa account po na ito na 1 Samuel, ay I believe familiar na po ang bawat isa. Ito po ay yung time na kung saan tinawag po o inutusan po ng Panginoon si Prophet Samuel na mag-alay sa isang lugar. Kaya lamang po, dahil nga po may iba pa pong pinapagawa ang Panginoon kay Prophet Samuel, dahil during this time ay pumipili na si Lord ng taong ipapalit kay Haring Saul. Dahil marami na po siyang pag-disobey na ginawa po, na pinapagawa po sa kanya ni Lord. Marami po siyang naging sablay na pagsunod. Na kung saan, hindi niya po yun alam nung una. Akala niya maliit na bagay lamang yung pag-disobey na ginagawa niya o baliwala lang kay Lord yung mga bagay na ginagawa niyang pag-disobey. Dito po hanggang sa dahil nga po inuutusan o
kinumand po ni Lord si Samuel na mag-alay during this time. Kaya lang po, dahil medyo na late po ng onte si Prophet Samuel, ang ginawa po nito ni Haring Saul ay siya na po yung gumawa nung pag-aalay. Diba, kung parang somehow, kung titingnan po natin, dahil si Prophet Samuel naman po ay hari, parang somehow, meron po siyang entitlement o parang karapatan na mag-alay rin po sa Panginoon. Kaya lang, isa pong bagay ang natutunan namin kay Pastor, na kung saan yung mga good intention o yung mga good sa paningin ng tao, yan yung pinaka-worst na kaaway ng best na plano ni Lord para sa atin. Diba? May mga bagay na kung saan akala natin ay yun yung good o yun yung dapat gawin. Kaya lang hindi yun yung best o hindi talaga yun yung pinapagawa ni Lord para sa atin. Kaya without us knowing it, kung kayo po ay masugid na taga-subaybay ng live stream po nitong ABG, na-discuss po ni Pastor last week, na kung saan sa kanya pong pagtuturo, ang ating pong pagsunod, ang nagde-determine kung ano po yung ma-receive nating portion kay Lord. So, to obey is better than sacrifice. Maaaring tayo ay may mga bagay na ginagawa sa Panginoon. Meron tayong ministry, sa mga kabataan, very usual na tayo ay kabilang sa music ministry, o doon sa mga bagay pa na ginagawa natin na patungkol sa Panginoon. Kaya lang, nakakalungkot na realidad na kahit somehow ay magsakripisyo tayo, kung hindi tayo sumusunod sa taong itinalaga ni Lord para sa ating pong mga buhay, baliwala po yung mga sakripisyo o pagsunod na atin pong ginagawa. Kaya nga, dun po sa mga insignificant o makikita po natin na parang, di ba kung titingnan naman, nag-alay lang naman. Dun sa mga maliliit na bagay, doon tayo nadadali o nayayari ng demonyo. Kaya nga po, merong babala ang salita ng Panginoon na kung saan hindi po dapat tayo nagbibigay ng puwang sa demonyo. Sapagkat ang malaking kasalanan po ay laging nagsisimula o ang great na pag-disobey po o yung mga bagay na ginagawa po nating disobedience ay nagsisimula po sa mga bagay na it seems very insignificant. Kaya lang, yung mga insignificant na bagay na po yun na atin pong nagagawang pag-disobey, dun po napoforbid po ang mga plano o mga bagay na ipagkakatiwala pa sana ng Panginoon sa atin. Kaya lang, hindi po tayo napagkatiwalaan sa maliit na bagay pa lamang. So, dito po, sa verse po na atin pong nakikita nyo po sa inyong mga screen. I believe tayo po ay pamilyar na sa bagay na ito, pero hayaan nyo po muli akong basahin sa inyo ang laman po ng Genesis 1:26-27. This is the great plan of God for mankind. But because of the disobedience ng ating pong mga ninuno, ay na-forbid po yung plano na kung saan napakagandang plano na itinalaga sa kanila ng Panginoon. So sabi po dito, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Diba? Imagine, yung plano ng Panginoon kung papaano niya kinereate ang tao. We are created after His own image and His own likeness. Diba? According to the function of God, the nature of God, the character of God. Po, napakaganda at napaka-perpekto ng pagkakagawa o pagkakabuo sa atin ng Panginoon. Para saan? Anong layunin? So that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that moves along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. That is the original plan of God for mankind. To have dominion, to rule over the creatures po na ginawa ng Panginoon. But, di ba nga po, lagi nyo po itong, kung very familiar po kayo sa katagang ito, in every promises to claim, there is a command to obey. Lagi po, para maranasan natin ang plano, ang magandang plano ng Panginoon, meron po laging command na pinapagawa po ang Diyos. Meron po laging pagsunod na dapat po tayong ginagawa. Sabi po sa Genesis 2,
16 to 17, and the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." Diba? Unang batas o kung saan commandment po na ibinigay ng Panginoon kay Adan, no po, o kay Adam, no, ay ang huwag kakainin ang bunga ng puno na kung saan nagdudulot ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. At alam po natin ang naging resulta dun sa kaisa-isang commandment o kauna-unahang commandment na ibinigay ng Panginoon sa atin pong mga ninuno. Ito po ay kanila pong kinain o sinuway. Diba? Kung tutuusin, kung atin pong iistimahin, kagaya ng ginawa ni Saul na pag-disobey na kay Lord, it is very insignificant. 'Di ba? Kumain lang naman Pwede naman pagkakain ni na Eva at Adan, pwede namang ipaluwa. 'Di ba? Kung yun lang yung issue. Kaya lang mga kapatid, hindi naman po yun basta-basta ganun. God is very serious pagdating po sa pagsunod po sa kanyang mga salita. Kaya nga yung mga rason natin na kung saan live streaming lang yan, pwedeng i-replay. 'Di ba? Yung mga maliliit natin na pag-disobey na kung saan hindi tayo nanonood, hindi tayo nagsasubmit ng ating po mga learnings na kung tutuusin, it is very insignificant. Kaya lang, kung papaano po kaming naturuan na sumunod sa mga bagay na it seems parang walang bearing. Without you knowing it, sabi nga po ni Pastor Wilbert, small is big. Diba? Yung mga maliliit na pagsuway, mauuwi sa malalaking pagsuway. Pero yung maliliit na pagsunod ay mauuwi sa malaking pagsunod. O kaya kang pagkatiwalaan ni Lord sa mga bigger tasks na na nakalaan niya o nakaplano niya para sa bawat isa. Kaya lang, lagi po nating tatandaan, kung doon sa maliliit pa lamang po or very insignificant na pagsunod ay hindi na po tayo nakakakitaan ng Panginoon, na tayo ay nakikiisa o sumusunod, do not expect na tayo ay pagkakatiwalaan pa sa malaki. Dito po, sa verse po na atin pong pinag-aaralan, it seems, di ba, kinain lang naman Di ba? Kaya lang yun nga yung command na pinagbabawal, walang ibang hindi dapat kakainin. Di ba po? But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. So, papaano ba nag-response doon sa command na kung saan ibinigay ng Panginoon na kauna-unahang utos, papaano po nag-response? Diba? Sabi po sa Genesis 3:11 to 19, "And he said, Who told you that you were naked?" This is the account na kung saan, kaya po na tanong ito ng Panginoon. Dahil alam niya na po na ang tao po na kanyang pinagbigyan ng kauna-unahang commandment ay nag-disobey po. No, hindi sinunod. Kung hindi patuloy pa rin na nakipag-compromise, na nag-disobey do sa kauna-unahang utos na ginawa ng Panginoon. "Who told you that you were naked? Have you eaten the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this have you done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your lives." Di ba po? Kung titingnan po natin sa verse po na ito, nung time na sila po ay tinatanong na ng Panginoon kung ano pong kanilang ginawa, ang naging tugon po ng ni Adam, ni Eve, at nung pong ahas, di ba kung sabi nga ni Pastor nung ito po ay itinuturo po sa amin, buti na lang wala ka doon. Bakit? Kasi instead, na sila ay mag-sorry at i-admit yung pag-disobey na kanila pong ginawa, ano pa yung naging respond nila? Nagturuan pa, di ba? Sinisi pa si Lord.
No? Kasi po yung babae po na binigay nyo sa akin, dinaya niya po ako. Po, ang sabi naman ng babae, kasi po dinaya po ako nung ahas. 'Di ba? Doon sa mga disobedience na atin pong ginagawa, no, we always tend to give reasons. No po, kaya naman po ako hindi nakakanood ng live stream kasi po ako po ay may trabaho. No? Kaya hindi naman po ako nakakanood o nakakapag-submit po ng mga learnings. Kasi po ako po ay may ginagawa. Ako po ay estudyante na nag-aaral. No po, ako po ay may ginagawa nga. No po, hindi nauubusan ng dahilan. No. Isang bagay po na kung papaano po kami naturuan at nahubog ng taong ginagamit niya sa aming mga buhay. Kung papaano po siya sumunod sa kanya pong spiritual father, pinapakita at dinedemonstrate niya po sa amin iyon. Sa kanya po, pagka po siya ay susunod sa kanya pong spiritual father, hindi po nag-e-exist ang salitang no. Kaya yun po yung bagay na kung saan na-adapt po namin. May trabaho ka, kayang gawa ng paraan, kapatid. 'Di ba? Kung tutuusin nga po, no, bibihira naman po sa atin ang merong trabaho na Sabado. No po, kasi ako po ay nagtatrabaho rin po, no, at Sabado po at Linggo ay araw po ng kung saan rest day na tinatawag sa mga nagtatrabaho. And even dun po sa oras o araw na kung saan ako po ay may trabaho from Monday to Friday, isang bagay po ang kung saan kung papaano po kami naturuan ni Pastor at nakita po namin yung paraan po ng pagsunod niya sa kanyang spiritual father. No po, kahit po kami ay may ginagawa. Dahil na-establish po sa amin kung ano po yung dapat po namin pina-priority at dapat po namin sinusunod, lagi pong kayang gawa ng paraan. Diba? Sinabihan po kami before no ni Pastor na kung papaano po siya sumusunod, hindi nag-i-exist ang salitang no. Laging may paraan. Diba? Kaya lang, tamad tayong humanap ng paraan. 'Di ba? Kasi po, ganito po yung oras ng out ko. Kasi po, ganito po, may marami po akong assignments. No po, mahirap po yung setup ngayon na online class. Kapatid, mga kabataan na nakikinig, marami tayong maaaring idahilan sa Panginoon. Kaya lang sa pagsunod po natin sa Lord, o sa pag-obey po natin sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, there is no valid reason. No, walang valid na rason para hindi tayo sumunod because we have all the potentials. No po. And also, by the grace na meron po na nakadeposito sa atin po mga leader, ay kayang-kaya po natin. No po, makakaya po natin. Kailangan lang, no, talagang mag-decide tayo sa ating sarili. Mabago ang ating kaisipan, mabago ang ating mentalidad na enough na do sa pagbibigay ng rason. Wag na po tayong tumulad sa ating mga ninuno na kapag natagpuan tayo ng Panginoon kung bakit hindi tayo sumusunod, no, kasi po gawa po ni ganito, kasi po gawa po ni ganyan. No, maraming rason, hindi na naubusan ng dahilan. No po. So, stop reasoning and start obeying God. So, the Lord God said to the serpent, because you have done this, kasi kapag patuloy pa rin po na tayo ay nagrarason at hindi natatagpuan na sumusunod, no po, ay baka instead ng napakagandang plano na itinalaga ng Panginoon, napakagandang pagkakadesenyo sa atin ng Panginoon, ay hindi po natin makamtam. Again, napakaganda po ng layunin ng Alliance of Breakthrough Generation. Diba? Alliance of Breakthrough Generation, we are always reminded na kung saan we are created for greater things, for higher things. Diba? Ang ating tagline, ABG, Breakthrough. Kaya lang, doon sa maliliit pa lang, nagrarason ka na. No, sa simpleng panonood pa lamang, no po, ay nagrarason ka na. Pero nakakagawa ka naman o nakakapaglaad ka naman ng panahon sa ibang mga bagay na walang kapararakan, no po, ay nakakalungkot po ang mangyayari po sa atin. So, sumunod po, curse are you above all livestock and all wild animals. And I will put enmity between you and the woman. And because your offspring and hers, he will crush your head, and you will strike his heel. Ano pa po? Sumunod, to the woman, he said, because of the insignificant disobedience. No po, kung tutuusin, kumain lang naman. No po? Grabe po yung naging resulta. To the woman, he said, I will make you pains in childbearing
childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. To Adam, he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. I will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat from your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for thus you are, and to thus you will return. At ang pinaka-worst po, na naging resulta ng kanila pong pag-disobey. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Imagine this, dun sa insignificant o dun sa inaakala po nila na simpleng pag-disobey lang, it creates very misfortune para po sa kanila. Ito po, very, yung hindi ka na makaka-recover talaga doon sa mga bagay o resulta ng iyo pong pag-disobey. Imagine this. Bukod po dun sa curse na sinabi sa kanila ng Panginoon, ang pinaka-worst po na curse na ibinigay po sa kanila, they depart from the presence of God. Ba? Kaya nga po, may mga pagkakataon po sa buhay natin, kagaya po ng aking nabanggit sa aking introduction, isipin lagi natin yung magiging resulta o bunga ng ating pong gagawing pagdidesisyon. Consequence is always important than decision. Dun ba sa ating gagawin? Ano yung magiging resulta nito? 'Di ba? Sa ating mga kabataan, napakabilis para sa atin mag-decide. Kaya lang, ano yung magiging resulta o magiging bunga ng ating desisyon? 'Di ba? Bakit ba ikaw ay pinagsasabihan patungkol sa huwag mo nang magbo-boyfriend o mag-girlfriend kapag ka ikaw ay nasa panahon or nasa age na kung saan ikaw ay pinag-aaral? Bakit? Kasi maaaring ito ay makahadlang o hindi ka makapagtapos. This is not your season. Na kung saan habang, meron naman po ate, na kung saan kaya naman po pagsabayin. Merong iba na kaya. Kaya lang, di ba, yung nagiging resulta, nandun na maaapektuhan ka. Bakit? Kasi magkaka-LQ kayo. May mga times na kung saan dapat mas naibibigay mo yung oras mo sa mga bagay patungkol sa Panginoon, diba? Sa pagsunod sa ministry o sa mga paggawa sa ministry, dahil may kaagaw na nung time mo. At meron pa po na kung saan, habang ikaw ay nanonood ng live stream, naka-hover lang yung iyong, o nakamaliit lang na space kasi may ganun po na feature sa Facebook. Para habang ikaw ay nakikinig, masabing nakikinig ka nga, kaya lang hindi naman nakapokus yung attention mo dun sa bagay na pinapakinggan mo. Mga kapatid, yung mga maliliit po na bagay na iyon, kapag ka hindi po natin naagapan o patuloy lamang na atin po itong hinahayaan, na patuloy at paulit-ulit po natin gawin, without you knowing it, dinadala ka na nito sa hukay. Kaya nga sa mga leaders po, saludo po ako at grabe po yung talagang ginagawa po sa inyo ng Panginoon na kung saan very bold enough yung sa mga tao po na sasakupan po nila isang bagay po na hinahangaan ko sa tao po na ginagamit ni Lord sa amin po mga buhay. Hindi niya po kami inaalaw o parang somehow na-OOA yan. Yung para pong ganun, maraming na-OOA yan sa amin. Talagang sabi, yun lang, aliit-liit lang. Nung may isang kabataan nga po, na galing siya, nagmula po siya galing Japan kasi hindi niya po naabutan yung ganitong kung paano po kami nire-remind, dinidisiplina ni pastor at ng mga leader po na pinagkatiwalaan niya sa church po namin. Yung mga maliliit na bagay lang doon sa pagpapaalam, sabi niya noon, para yun lang, para yun lang, napaka-OA naman. The problem with deception, it is very deceiving. Kaya kung hindi po tayo magpapaguide, kung hindi po tayo talaga patuloy na magpapatama at magpaparemind sa mga taong ginagamit ni Lord sa atin po mga buhay, isa rin po tayo sa taong madadaya. But akala po natin,
We are assuming na tayo ay kinalulugdan pa ni Lord yung mga bagay na atin pong ginagawa. We are equating ourselves na sumusunod pa, pero ang totoo ay hindi na po talaga. No po, just an act of religiosity na lang pala yung atin pong ginagawa. Bakit? Wala nang nagiging bunga yung pagsunod mo. 'Di ba? Basta ang pakiramdam mo lang, it is a obligation. No po, it's your responsibility. No po, excuse me. Doon po yung mga bagay na atin pong ginagawa. No, the problem, kaya isang malaking challenge po ito sa atin. No, na kung saan maging responsable po tayo. Kasi hindi tayo tinuturuan, no, para lang sa wala. Tayo ay tinuturuan para makasunod tayo ng tama. So, isa pa pong account sa Bible na kung saan kahit anong ganda ng plano ng Panginoon, kapag ka ang tao ang nag-decide na hindi sumunod, hindi po ito mangyayari. So, ito po ay account po ni Moses, na kung saan, sa pamamagitan po ni Moses, ay papalayain ng Panginoon ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptian. So, sabi po sa Exodus 3:1-10, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and come to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer. God said, Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face, because he was afraid to look at God. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. 'Di ba? Napakaganda po ng plano ng Panginoon to extract Israelite from the hand of Egypt. Dahil nga po ang mga Israelita, they are the chosen people of God. No po. Kaya mahal na mahal ng Panginoon ang mga tao o ang mga Israelita. Kaya talagang gumagawa si Lord ng kaparaanan. No po, para patuloy na kung ano po yung ipinangako ni Lord sa kanila pong forefather na si Abraham ay maranasan po ng mga descendants niya. So sabi po sa verse 8, So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. No, sabi po sa amin dito ni Pastor, pagka it's not literally yung parang talagang ang mga rivers no po, o yung mga lamang ano ba tawag doon, yung mga talon o dagat ay talagang punong-puno ng mga gatas no po at hadi. Kaya lang it signifies no po, it is very prosperous land. No po, kasi ang honey, it takes a lot of years para po ito ay mabulok. No, ibig sabihin, the provisions of God ay talagang mararanasan po. Not only the protection, but the provision of God ay mararanasan. O kaya nga po ito ay tinawag na lupang pangako. No po, para sa mga Israelita. Kaya lang, po natin dito, malalaman po natin dito na kahit anong ganda ng plano ng Panginoon, lagi pong nasa sa atin kung paano po tayo tutugon. The home of Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelite has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelite, out of Egypt. No, Moses here is the means of God no po, para ma-extract ang mga Israelites sa kamay po ng mga Egyptian. Kaya lang, 'di ba? Alam naman po natin 'yon. And again, let me remind you mga kapatid, no po, na kung ano yung naging tugon o naging resulta na kahit anong ganda ng plano ng Panginoon sa buhay ng tao, laging nasa sa atin po kung papaano po tayo tutugon. Papaano po nag-response ang mga Israelita sa plano ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses? Number 1, the Israelites complained to Moses that because of him and his talk of a promised land, Pharaoh made things worse for them. Bakit? Kasi it takes 10 plagues
no po, 10 salot para palayain ng Pharaoh ang mga Israelita. No po, para totally palayain sila o hayaan sila na sumama kay Moses at para makapunta po sila o makarating sila sa lupang pangako na kung saan itinalaga po sa kanila ni Lord o ipinangako sa kanila ni Lord. Kaya lang, kahit po dun sa 10 plagues po na naranasan, ay hindi pa po yun naging enough sa Pharaoh. Kasi nga, may account po doon na ang nagpatigas po ng puso ng Pharaoh ay si Lord rin. Diba? Para to test the obedience of the Israelite and also Moses na tao pong ginagamit niya during this time. No po, instead na naging grateful sila dun sa pagpapalaya na ginawa sa kanila ng Panginoon sa kamay ng mga Egyptians, ano pa pong naging response nila? They complained to Moses that because of him, his talk of a promised land, naging masama yung pakikitungo. 'Di ba? Imagine, may mga salot na dumating po sa kanila, po, hinabol sila, na kung saan dun yung account na kung saan nahati yung Red Sea, po, at marami ang naging casualties po, no? Dahil masyado silang pasaway po do sa mga bagay na ino-oppress sila, no? At sinisisi nila yun kay Moses na kung saan parang ganito kasi may mga points sa buhay natin. Nangailam pa kasi yan 'di ba? Sinabi ko ng kaya ko 'di ba? Ang ayos-ayos na ng buhay ko, hayahin na yung buhay ko. 'Di ba? Ba't pa kasi may pastor? 'Di ba? Yung parang may maiisip natin na somehow, kung hindi naman ako di sana ako'y natutulog pa. Ano po? 'Di ba? Ba't ba kasi may mga live stream na ganyan? 'Di ba? Ba't ba kasi may mga kailangan pa magsubmit, nanood na nga, magsasubmit ka pa? 'Di ba? Yung mga bagay po, naalala ko lang po before na yung laging sinasabi po sa amin ni pastor, the harder the training, the greater you will become. Yung mga bagay na pinapagawa sa'yo, akala mo walang bearing yan. But yan na pala yung magiging daan, no? To test you, no? May mga, noon po, no, nag-start po ako, maraming mga pinapagawa na kung saan it seems, talagang, kung titingnan ko sa sarili ko, hindi ko kayang gawin. No po, parang ang weird, no po, talaga ba, yung mga ganung bagay, na kung saan, sa amin po, before, nung wala pa pong pandemic, yung one way po ng pagte-train sa amin ni Pastor is we have to post our daily devotion na kung saan hindi lamang po ito basta verse, kung hindi ipapaliwanag po namin o ano yung pagkakaintindi po namin dun sa verse po na amin pong pinost. Kasi marami naman nagpo-post, kaya lang basta makapost lang. No po, hindi talaga totally nauunawaan yung mga bagay na pinopost nila. No po. So, sa amin po, no, bukod po sa pagpo-post po namin sa amin po mga Facebook, no, na ang may iba po sa inyo na nakakakita po noon, no, bukod pa po noon, no, wala pa pong pandemic, ay kailangan po namin itong isulat pa sa notebook. No, dahil ito po ay chinecheck po ng aming po mga leader, ng Pastor Tetel, ng Kuya Kenneth, or sometimes po, ako po na pagka po ang Kuya Kenneth po ay may mas importante pong kailangan gawin. Excuse me. No, kung titingnan po, dun pa lang sa bagay na yon, no, maaari kapag hindi nagiging malinaw sa'yo na lahat ng pinapagawa sa'yo o nire-record sa'yo na pagsunod ay para sa iyong ikabubuti or part of your training, maaaring magreklamo ka. No po, bakit ba kailangan pa ay nag-post na nga sa Facebook, isusulat pa rin sa notebook? Diba? Ang arty-arty naman. Yung mga linyahan natin. No po, ang arty-arty naman, masyado naman demanding, masyado namang OA. Po, kaya nga po, 'di ba, nabanggit ko po sa inyo kanina na nung after po bumalik nung isa po naming kabataan na nagmula po Japan, no, and I believe nakapagbahagi na rin po siya sa atin sa ABG, no, ano sabi niya? Napaka-OA naman. 'Di ba? Maraming mga kabataan ganyan, masyadong na-OA yan. No po, nakinig na nga ng live stream, ba't kailangan pa may pa-submit pa? No po, kung tutuusin, napakaliit na bagay lang po yung nire-record sa ating pagsunod. 'Di ba? All you have to do when you comply it. Oh. Diba? Wala tayong maririnig. O parang somehow, kaya ka nga itinatama Diba? O kaya ka pinagsasabihan. Kasi may mali doon sa bagay na ginagawa mo. O may kailangan ka pang i-improve. Kaya nga, harden at our heart. Pangalawa, the Israelite, kung paano nag-respond ang mga Israelita, the Israelites complained and said to Moses, they rather choose to worship the Egyptian than to die in the wilderness. Imagine this. Kaya nga sabi ni Lord,
kapag ka pinalaya ka niya, you are free indeed. Kaya lang maraming mga tao na kahit na gustong-gustong palayain na sila ni Lord, kaya lang mas bumabalik pa rin po sila do sa mga bagay na nakasanayan nila. Po, mas gusto pa nila na nagiging alipin, mas gusto pa nila na walang kakwenta-kwenta o walang kasensense yung kanila po mga buhay. Yung yung sabi ni pastor na routine na kung saan the cycle of defeat. Mag-aaral ka, magtatrabaho ka, magkakapamilya ka. After nun, gano'n na naman. 'Di ba? Wala ka breakthrough na nararanasan sa buhay. Somehow, nakakalungkot na realidad, maraming tao, not only kabataan, but maraming tao, even mga Christian, ang pinipili na they are used to na do sa mga bagay na nakasanayan nila. 'Di ba? We must long na kung saan, we must hangarin natin na maranasan po talaga yung totoong plano ng Panginoon. Kaya nga, until such time, na maranasan na makaramdam tayo sa ating mga buhay na na ganito na lang ba? After halimbawa, yung used to na tao, after mo magtrabaho, mahinga ka, tutulog ka, trabaho ulit. 'Di ba? Yung walang kasigla-sigla, walang ka sense. Ba hindi mo alam yung purpose mo. Ba't ka ba nilikha ni Lord? Para lang ba talaga doon sa bagay na 'yon? 'Di ba? Para lang ba to work, to perform my job, and that's it? Mag-aral, and that's it? Yun lang po ba yung purpose ni Lord para sa ating mga buhay? Hindi po, mga kapatid. God has a bigger and greater plan for us. Kaya lang, kung tayo po ay hindi magde-decide po sa atin po mga sarili, we are like these Israelites na gustong-gusto ka ng palayain, Lord, sa mga bagay na nararanasan mo ngayon. Pero hindi mo pinipili kasi si Lord. O you choose to go back on your old life. The Israelite complained about being hungry and thirsty. Diba? Akala ko ba pagka sumunod na kay Lord, smooth sailing na. Wala nang mga hirap na mararanasan. We are always complaining. Sabi nga po, obey and do not complain na. Hindi, baka nga wala ka pang nagagawang pagsunod. Tapos kung makapag-complain ka, ay wagas na wagas. Wag naman ganoon, kapatid. Pang-apat, the Israelite complained about how difficult it looked to conquer the giants in the land. So they refused to enter the promised land. Parang it seems, nalaman mo nga yung plano sa'yo ni Lord, nalaman mo nga yung purpose mo, kaya lang, ang hirap po pala, pastor. Kaya nga, ang biro nga po minsan sa amin ni pastor. Ang kagandahan po, kapag ka talagang naturuan na, kapag ka napaunawa sa'yo, na bahagi sa'yo kung ano talaga yung purpose mo, may pagkakataon na doon sa nire-record sa'yo na pagsunod, ay talagang iiyak ka talaga sa sobrang hirap. O parang somehow, doon sa pain na mararanasan mo, talagang iiyak ka. Kaya lang, sino ba ang maglulugi kapag hindi tayo susunod? Diba? At lagi pong tinatanong sa amin ni pastor, para kanino ba yung ginagawa ko o yung nire-record ko na pagsunod? Para sa akin ba? Somehow, dahil hindi na tayo magiging pabigat o parang somehow mahihirapan sa pamumuno sa atin. Pero ang pinakang magiging beneficiary po nito ay ang ating po mga sarili. Ang ating mga magulang. Diba? Kaya nga kung mauunawaan lang po natin, ay para sa atin rin po yun. Diba? Pinangako na sa mga Israelita ang lupang ang promised land na kung saan the land flowing with milk and honey. Kaya lang, they complain. Kasi, Lord, ang hirap naman pala. Kailangan giants ka kasi yung mga pagkain doon, yung mga punong kahoy doon ay matataas, malalaki. Kaya ang hirap. Sabi ng mga Israelita, ang hirap po. Kaya they refuse to enter the promised land. Pangalawa, they rebel against Moses. Hindi pa nakontento sa pagko-complain about kay Lord, but they rebel against Moses. Marami pong mga account before, na nakapaloob po bago pa mawalaman si Moses ay marami pong mga accounts na naging disobedience po ang mga taga-Israelita. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan na gawa sa ginto, yung golden calf,
No, marami po talagang they question the leadership of Moses na talagang yan ba talaga, palalayain ba talaga tayo? No po, they are murmuring and grumbling. No po, ano ba yan? Ang hirap-hirap ng pinapagawa. Ang tagal-tagal na nating naglalakad. No po, mabuti pa sa Egypt. Ayan, and we are always comparing. No po, mabuti pa nung ako'y wala, no, nung ako'y wala sa church, ay nakakagising ako ng alas 12. No po, ay ngayon, ay kailangan ko patuloy gumising ng alas 10 para makapanood ng live stream. 'Di ba? Yung parang somehow maliliit na bagay. No po, na it seems very insignificant na pag-disobey. But without us being aware, no po, uti-uti na pala tayong nadadaya. Na dapat nararanasan na natin ang breakthrough ni Lord, no po, yung mga pangako ni Lord. But because of our disobedience, ay hindi po natin nararanasan. So, ang nakakalungkot po na realidad, because of their complaints, because of their murmuring and grumbling, at talagang totally, hindi po nila sinunod si Lord at yung tao po na itinalaga ni Lord sa kanila pong mga buhay. Sabi po sa Deuteronomy 34:4, then the Lord said to him, this is the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, when I said, I will give it to your descendants. Ang kaya lang po, nakakalungkot, I have let you see it with your eyes, but you will not cross over into it. Imagine this. Po, doon sa mga series na pag-obey, doon sa it seems very insignificant na pag-disobey. Like Saul, like Adam, Eve, and Moses at mga Israelita. May mga plano po na kung saan ipapakita lang sa atin ni Lord. No. Dahil doon sa mga bagay na pagsuway na ginagawa po natin, instead na maka-crossover po tayo, ano pong nangyari? I have let you see it with your eyes, but you will not cross over into it. Diba? Sayang. Nandun ka na dapat. Diba? Sayang, naranasan mo na dapat yung plano o yung pagpapala na kalakip ng mga commandments na itinalaga doon ni Lord, sa mga prinsipyo na itinalaga ni Lord. Kaya lang, because we disobey, because you disobey, hahayaan lang ni Lord na parang somehow matakam ka, kaya lang hindi mo mararanasan. Kaya nga po, every act of disobedience forfeits our God-given destiny. Maganda na sana yung pagdadalan sa atin ni Lord. But because of our disobedience, ay napoparbid po, napopurpit po ang atin po mga destiny. ABG, sa atin pong mga kabataan, at sa mga iba pa pong nakikinig, napakaganda po ng plano sa atin ni Lord. Huwag nating hayaan na doon sa mga maliliit or insignificance po na pag-disobey po natin ay mapurpit po ang atin pong destiny. Kaya somehow, kaya tayo nahihirapan, not because of our obedience to God. Most of the times, kaya po tayo nahihirapan because of the consequence. Doon sa resulta ng atin pong pag-disobey. Kaya, tuldukan na po natin. Now is the time na kung saan, ito yung pinagkaloob ni Lord na opportunity na kung saan patuloy tayo na mabago. Wag na natin hayaan na mag-suffer tayo o mag-sacrifice tayo because of our disobedience. If you hear the word of God, harden not your heart. So dito po sa account na po ito na binanggit ko po sa inyo na si Moses, si Adam and Eve, and even Saul, they are parang somehow they experience sufferings or parang meron silang mga sakripisyo na ginawa. It is because of their disobedience. Kaya lang, kabaliktaran naman po nito, sa atin naman pong pagsunod, may ire-required po talaga na sakripisyo ang Panginoon. So sa account po ng Genesis 34:5-11, may mga bagay na kung saan dito po sa istorya na ito ay may mga bagay po na dahil po sa ating pagsunod ay kaya po tayo makakaranas ng mga sufferings o parang somehow trials po sa ating pong mga buhay. But take heart. But take heart, hindi naman po yun iaalaw ni Lord para lang sa wala. It is because para mas mahubog po ang ating pong mga karakter, para mas maporma po ang ating pong karakter. At nang sa gayon ay maging mas deserving po tayo sa plano at pangako na itinalaga sa atin ni Lord. So sabi po sa Genesis 37:5-11, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more.
He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bow down to it." His brother said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule over us?" And they hated him all the more because of his dreams and what he had said. Ano po? 'Di ba? Si Joseph, kilala po natin siya lahat. Um, Natatandaan ko po nung somehow dahil nga po sa church po ay kung papaano po kami tinuruan bago po kami lumabas ng amin pong area of influence, talagang doon po na-train at naturuan po kami ni pastor na wherever you are, saan ka man dalhin ng Panginoon, ikaw ay perfect na kasangkapan dyan to make difference on your area of influence because we are created that way. No po, we are created to rule and to reign. No po, we are created not to impose but to create impact. No po. So, nung may mga time po na kung saan dahil bagong graduate no po at maghahanap ng trabaho, dun po sa napagdalhan po sa akin ni Lord ay it seems no, like this account ni Joseph na tandang-tanda ko, hindi ko malilimutan na sinabi sa akin yun ni pastor nung time na kung saan dahil kami nga po, lahat po ng aming pong nararanasan, whether good or bad, ay isineshare po, ibinabahagi po sa amin ibinabahagi po namin ito kay pastor para nang sa gayon, kami po ay maprotektahan at magabayan po sa mga hakbang po na amin pong gagawin. May time po doon na kung saan yung naging trabaho ko po ay very parang somehow it's not it's not the usual na 8 to 5. No po, parang somehow naalala ko noon dati. Medyo ang weird ko nga noon at now kung babalikan ko na siya ngayon, parang sabi ko, ano ba yan? Ba't ba this? 'Di ba parang nakokornihan na ako. Sabi ko nung kay pastor, ako po ay parang somehow nahihirapan na, napapagod na, 'di ba? Unting pa lang, parang wala, isang buwan pa lang, 'di ba? Reklamo agad, nahihirapan na po. Imagine that. Until such time na sinabi sa akin ni pastor, yung mga bagay, yes, we are, naturuan kami that we are created in greater things. Ang expected ko kasi nun sa greater things, po, pabor sa'yo yung boss mo, maayos yung mga katrabaho mo, you are well compensated sa iyong pagdadalan sa'yo ni Lord na trabaho, yun yung great things na ina-expect ko po. Until such time na dinala po ako. So parang, kabaliktaran po nung ina-expect ko. Kaya, nung parang isang buwan or magdadalawang buwan po ako, sabi ko, pastor, parang ayoko na po, napapagod na po ako. Until such time, na sinabi po sa akin ni pastor na stay there. Po, grow where you are planted, like Joseph. Po. At ito po yung ibabahagi ko po sa inyo. Kasi may maganda plano na talaga si Lord Yung mga bagay na inaalaw niya. Po, dapat maging malinaw sa atin na ito ay hindi bunga ng ating pong pagsuway kung hindi talagang pagsunod yung mga sufferings o trials na ating pong nararanasan ay bunga po ng ating pong pagsunod. Sabi po sa verse 9, and then he had another dream and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. Vision o ang dream po na kung saan parang destiny na inilaan ni Lord para po kay Joseph is what? He will reign over his brothers and his fathers. Father pala, may S na. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brother actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Po. 'Di ba? Doon sa mga vision o parang sa plano na itinalaga sa atin ni Lord, marami po tayong mararanasan na it seems ano ba 'yan? Yun ba talaga 'yon? 'Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, although kami po may mga pagkakataon po, although kami po ay natuturuan na, po, at talagang grabe po yung pagte-train na ginagawa po sa amin Lord. Kaya lang sa pamamagitan ni pastor, ni Lord sa pamamagitan po ni pastor, po, ay may mga time po talaga na somehow nawawaglit po yung aming pong kaisipan o parang nasasidetrack din. Kaya lang, ang kagandahan nga po, dahil malinaw po sa amin yung ang aming pong purpose, po, at syempre, because of the connection we had in our pastor, madali po kami na naialay. Diba parang yung may nabanggit nga si pastor, kapag ang cellphone mo talagang ay maayos, onting refresh lang. Po,
kahit doon sa pag-refresh na yun ay talagang iyak ka, no po, at talagang lugmok ka, lumpo ka, kung parang biruan po namin, lumpo ka talaga doon sa gagawing pagtatama sa'yo. Kaya lang, yun naman yung makakatulong sa'yo para malakaran mo yung plano ni Lord at mapulfill mo yung plano ni Lord para sa buhay mo. No po, ay okay lang yun. No po, very worth it po yung pain na atin pong mararanasan o very worth it po yung mga parang somehow trials o testing na i-allow ni Lord na atin pong maranasan. So, let's study about Joseph's journey. No po, number 1, from pit. After dun sa napakagandang vision o napakagandang plano ni Lord para kay Joseph, no po, hindi agad ay na-achieve ni Joseph po yon. Meron po siyang mga bagay na pinagdadaanan. No po, una, pit. Sabi po sa Genesis 37:18-20, "Now, when they saw him afar off, even before he came near them, they conspired against him to kill him. Then they said to one another, 'Look, this dreamer is coming. Come therefore, let us now kill him and cast him into some pit, and we shall say, some wild beast had devoured him. He shall see what will become of his dream." Diba? May mga tao po na kung saan, i-allow ni Lord na ma-encounter natin o makasama natin to test our character. Na parang somehow, they are dream killers. Po, yung mga plano na parang somehow iti-trigger talaga yung iyong personality, no po, nandun talaga na kapag ka nakikita mo yung tao mong na taong yon na ite-test to test your character, talagang iinit yung dugo mo, no po, mati-trigger yung pagiging Kristiyano mo, no po, talagang i-allow ni Lord yung mga ganung bagay. No, pangalawa po, Potiphar, no, hindi agad-agad yung journey ng plano ng Panginoon para kay Joseph ay hindi niya po madaling na-achieve. No. Kaya same with us po. No, sa plano po na itinalaga sa atin ni Lord, meron po tayong journey pagdadaanan. Potiphar. Now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ismaelites who had been taken him down there. Diba, alam naman po natin yung istorya. Hindi po hinayaan. Sinabi po ng kanyang kuya na si Reuben na wag na lang pala nating patayin. Wag na lang natin patayin at iwan sa balon, sa pit. No po, nung may dumaan pong mga ngalakal, ibinenta na lang po si Joseph. At nung time po na siya po ay ibinenta, napunta po siya o napagbili po siya sa pangangalaga po ni Potiphar. No po, The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Nung kay Potiphar nga po. Parang somehow, dito po, nung time na inalaw ni Lord na si Joseph ay mapunta kay Potiphar, parang somehow it is the way ng plano ni Lord para sa kanya. Kasi, nasa palace na. Nung parang somehow meron ng mataas. No po, dahil nga ang kanya pong destiny is he will reign over. No po, sa kanya po mga kapatid. And not only that, no po, great talaga po o in a higher platform po talaga yung pagdadalan sa kanya ni Lord. Parang somehow meron ng glimpse po, parang kung ikaw si Joseph, sabi, okay na to, nasa officer na, parang medyo mataas-taas na din ng onte. Kaya lang, again, hindi pa po ito yung saktong panahon para po kay Joseph. Hindi pa po tapos si Lord sa paghubog, no po, sa karakter at pagporma ng karakter ni Joseph. No po, ang nangyari po dito, meron pong account doon sa Bible na parang wala namang kinalaman. Ang sabi po doon, and he is very handsome. Yung ganun po, na kung saan yun naman ang susubukin po sa pamamagitan po ng asawa ni Potiphar. No, medyo na lang natin siya to make the long story short. No, may pagkakataon po na kung saan ito pong si Joseph ay natipuhan po ng asawa ni Potiphar na ang nangyari po dito, no, nagkanais o parang nagka-crush. No, yung mga crush diyan, no po, nagka-crush, no po, si asawa ni Potiphar kay Joseph. Kaya ang nangyari po noon ay niyaya po niya na siya po ay sipingan. Kaya lang, dahil nga po malinaw kay Joseph, no po, na ito po ay against, pinasabi niya po doon, pinagkatiwala ang lahat sa kanya ng kanya pong master. Kaya lang ay hindi niya po, yung parang tataluhin po yung kanya pong masters. Dahil lang po doon sa pag-agree doon sa gusto po ng asawa ni Potiphar.
Po, ang nangyari po, dahil tinanggihan po, medyo na-refuse po itong asawa po ni Potiphar, ay nagkaroon po siya ng plano na kung saan nung time po, na sakto naman na naiwan na wala pong mga alagad o mga tauhan po, yung asawa po ni Potiphar, ay sila lang pong dalawa, dun po nagkaroon ng opportunity, yung asawa ni Potiphar, na pagbintangan po si Joseph, na siya po ay ginahasa. Kaya nga po, nung nangyari po yon, ano naman po yung sumunod na place na pinagdalhan sa kanya ni Lord? In prison. Kaya lang makikita po natin dito na kahit saan po dalhin ni Lord si Joseph, nandun po napatuloy na dahil siya po ay nagpapasakop at sumusunod, nandun po lagi yung pagprotekta at paggabay po sa kanya ni Lord. Then Joseph, sabi po sa Genesis 39:20-23, then Joseph master took him and put him into prison, a place where the king's prisoner were confined. And he was there in the prison, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Imagine this. Kahit saan siya dalhin, laging yung favor ni Lord, doon sa tao na nakapaligid kay Joseph, ay laging pinapakita po. And the keeper of the prison committed to Joseph hand all the prisoners who were in the prisons. Whatever they did there, it was his doing. The keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it prosper. Diba? Kahit na nasa kulungan, ay talagang binebless, dahil nakikita ng Panginoon na si Joseph po ay nagiging masunurin. At pang-apat po, na kung saan, ito na po yung last na kung saan journey po ni Joseph. Nung siya po ay nasa prison, may account po doon na kung saan meron po siyang kasamahan na nanaginip at ininterpret niya po yung panaginip po ng kanyang naging kasamahan. May isa po doon, yung butler po ng king, na kung saan sinabi niya po doon, after 3 days, ikaw ay palalayain. Pero sabi doon ni Joseph, wag mo naman akong kakalimutan ha, pagka ikaw ay nakalaya. Di ba? Parang somehow ganon, may mga tao po na kung saan dadating po sa buhay natin na madidisappoint tayo. Kaya lang, kung paano po namin nakita kay Pastor, people come and go. Yung mga taong mananatili, natutulungan ka para sumunod, they are the right company for you. Pero yung mga tao na kung saan i-disalign ka, i-discourage ka, na para saan? Para malakaran mo o para totally makasunod ka, they are not the right people na dapat po natin sasamahan. Di ba? Parang sabi ni Joseph, uy, wag mo naman akong kakalimutan. Ha, sabihin mo naman, doon sa aking ipaalam mo. And lumipas pa ang 2 taon ng pag-aantay ni Joseph sa prison. Until such time na naginip po ang hari na kung saan walang sino man ang makapag-interpret ng kanya pong napanaginipan. Until such time na sinabi po ng kanyang butler, na sabi niya, ay nung ako po ay nasa kulungan, ay meron pong tao na kung saan nag-interpret din po ng aking pong panalangin at natupad po iyon. Then nirecommend po si Joseph at nung time po na siya po ay pinalaya at ininterpret niya po yung panaginip ng hari, ito po yung naging resulta. So sabi po sa Genesis 41:37-41, so the advice was good in the eyes of the Pharaoh and in the eyes of all his servants. And the Pharaoh said to his servant, can we find such a one as this, a man in whom is the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God was shown you all this, there is no one as discerning and as wise as you. And you shall be over my house. Diba? Ito na yung naging resulta o bunga ng kanya pong walang sawa. O parang somehow hindi siya nagmurmur, unlike ng mga Israelita. Hinayaan niya lang. At patuloy pa rin siya na sumunod. At nagpasailalim doon sa proseso ng paghubog sa kanya ng Panginoon. And all my people shall be ruled according to your word. Sabi ng hari, only in regard to the throne will be a greater than you. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Diba? Anong dream ni Joseph? He will rule over. Same as us. We are created to rule. Kaya lang yung journey o yung mga bagay na pagdadaanan po natin ay kaakibat po yan. Lahat ay pinaglakip-lakip. Marahil ay narinig nyo po ang testimony ng Kuya Kenneth, ng Ate Laarty, ng Pastora Tetel, and even Pastor, sa kanila pong pagtuturo. Lahat po yon ay marami po, pare-parehas po kaming naranasan, na kung saan palagi lang po kaming tinuturuan at nire-remind ni Pastor, this is part of your training. This is part of your journey.
So po, uti-uti. Yung parang, yung kami po bilang mga somehow napapagkatiwalaan po ni Pastor, nandun po yung katuwaan sa aming mga puso kapag ka sinasabi niya, we are on the same track. Ibig sabihin, yung mga bagay na nararanasan ni Pastor po, hindi lamang yung mga blessings, no po, kasi given na yun kapag ka nagiging masunurin kayong blessings, pati po yung mga, parang somehow yung nagiging journey ni Pastor, parang nakaka-relate ka. No po, although hindi ganun kagrabe, o may iba pang mga plano, o ipaparana sa'yo si Lord, pero ang masabihan ka na, you are on the same track. Ibig sabihin, yung mga pagsunod po na ginagawa po natin ay hindi nawawala ng kabuluhan. No po, laging the surest investment is to God. No po, hindi po tayo tapos. May last po. No, of course, the very absolute example na atin pong pinag-aaralan as of this moment. Sabi po sa Isaiah 9:6-7, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. One of the increase of his government and peace there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and to establish it with judgment and justice from that time forward, even forever, the seal of the Lord of hosts will perform this." Po, dito po ang tinutukoy po ay si Jesus. Napakaganda po ng plano para sa kanya ng Panginoon. Kaya lang, we all know na hindi rin po naging madali yung pagsunod po o para po magkaroon ng katuparan ang plano po ng Panginoon o ng Diyos Ama para po kay Jesus. Po, napakaganda. He will called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Imagine this plan. Ano po, Jesus' journey from Calvary. Kaya lang, before po na maranasan po yun ng Panginoon, marami po siyang ginawa. Po, o marami po siya ding mga pagsunod o parang sakripisyo na ginawa sa kanya pong pagsunod. From Calvary, sabi po sa Matthew 20:17-19, "Now Jesus was going up to Jerusalem. On the way, he took the 12 aside and said to them, 'We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. On the third day, he will be raised to life.'" Raised to life. Po. So, hindi lang po ito yung mga bagay na kung saan, ano na kasi ito na yung pinakang last. No po, to the fulfillment na magiging plano o magiging napakagandang plano ni Lord para kay Jesus. Ito lang po yung last, di ko na po sinama. Pero again, hindi lamang po yun. During nang nagmi-ministry ang Panginoon, di ba? Nandun nung time na siya ay nagtuturo nung siya ay 10 years old, di ba? Ang mga kapatid niya nahihiya. No po, pinagsasabihan siya ng mga magulang niya na, ano ka bang bata ka? No po, kaliit-liit mo pa church ka na ng church, di ba? May mga ganyan po, na kung saan, ano ba naman ng church? No, kaya lang, sabi nga ni Pastor, sa amin po, no, maaaring sa una ay ganun. Pero kapag ka nakakitaan ka na ng pagbabago, no po, mismong yung mga taong nasa paligid mo, you don't have to quote verse. No po, sila na mismo ay ma-amaze dahil sa sa buhay na binago sa'yo. So, going back po, no, during this time, marami pa pong mga bagay na pinagdaanan si Lord. It takes Him, no po, kailangan mag 30 years, nung time po na, marami pa pong taon na hinintay siya para po talagang mapulpil po yung kanya pong purpose o yung plano po sa kanya ni Lord. No po, umabot po muna siya ng 30 para po, He is now legitimate na magturo po ng katuruan. Kasi nung bata pa, after po na kung saan, may account po sa Bible na after po nung sa scene po na siya po ay hinahanap ng 3 days, yun na po yung last. And sumunod na po is nung time po na siya po ay 30 years old na. Po at nagtuturo. And during ng kanya pong pagmi-ministry, hindi po naging madali. Nandun na ang sarili niya pong pamilya, ikinakahiya siya. 'Di ba? May mga time po na doon sa lugar na kanya pong pupuntahan, ay hindi siya tinatanggap, o hindi siya ino-honor. May mga disciples siya na nakuha, after nung turuan niya ng hard teaching, iniwan siya. 'Di ba sa John 6:66? Kaya nga sabi po ni Pastor Wilbert, hindi talaga maganda yung 666.
No po? May mga bagay na naranasan niya bukod dito sa pinako siya sa krus at namatay dahil po sa ating mga kasalanan. Nung time na siya ay nagmi-ministry, no po, nandun na pinagkatwa siya at yung ayun nga, yung tinrider siya ng kanyang disciple dahil pinagkanulo siya no po, sa kamay ng mga leaders. Po. During the time, nung siya po ay nakakaranas na ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo, no, ano po doon, yung mga disciples na akala niya ay hindi siya iiwan, no po, ay iniwan siya. No po. Yun yung mga bagay na kung saan pinagdaanan ni Lord for His plan. Dahil yung napakagandang plano ni Lord, kailangan niya talaga mapagdaanan yung mga ganitong bagay. Kaya lang, as what Hebrews 5:8 said, even though Jesus was a God's Son, yet He learned obedience from the things He suffered. Po, doon sa pagsunod sa atin, doon sa mga nire-record sa atin na pagsunod, kung tutuusin, wala pang magiging sakripisyo dyan eh. Po, meron man, somehow, you have to, kapag wala kayong wifi, no, kailangan mo mag-load. O diba, kung ikaw ay hindi morning person, parang somehow, isasacrifice mo yung oras mo. Especially kapag ikaw ay graveyard, o madaling araw na uma-out sa trabaho o may pasok ka. Kaya lang, isang mga bagay po na talagang pinatunayan sa atin ni Lord, pinatunayan sa amin ni Lord, wala talagang pwedeng idahilan. Kahit may trabaho ka, kahit nag-aaral ka. No po, imagine po na kung saan, nung wala pa pong pandemic, dahil yung priority po talaga ni Pastor is to teach us the laws and principles of God. Matutunan po namin at malakaran po namin yung aming pong purpose, maserve po yung aming pong function. Noon sa Baguio po, kahit na kami po noon ay nag-aaral, no po, at may trabaho po yung iba po sa amin, but we must make sure, dahil po doon sa pagtuturo na ginagawa, doon sa pagsunod po na ginagawa namin kay Pastor, nandun po na pinapayagan po kami mag-leave sa amin po mga trabaho, yung mga estudyante po sa amin, pinapayagan po ng teachers nila, mga professors, na umabsent, no po, ng 5 araw. Imagine, di ba, kung ikaw nagtatrabaho ka and you are no work, no pay, malaking sakripisyo talaga yon. Kaya lang, maraming beses na pong pinatunayan sa amin ni Lord, na kapag pinili mo na unahin, na sundin po siya, hindi ipagkakait ni Lord sa'yo ang mga bagay na kung saan hinahangad mo. Di ba? Hindi lugi kapag sumunod ka sa Panginoon. Diba? At kahit doon sa mga bagay na it seems mahihirapan tayong sundin, lagi lang po nating tatandaan, si Jesus nga anak na ng Diyos. Pero He learned obedience from the things He suffered. Po, doon sa mga bagay na kung saan, imagine, nung ipinakita sa Kanya ng Panginoon, kung ano yung dadanasin niya sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang siya nanalangin ng 1 beses, kung hindi 3 beses. Ganon siya, parang somehow, naninikluhod sa Panginoon, na ang sabi niya po doon sa prayer niya, Lord, baka naman po pwede na parang i-spare me, no po, o parang wag ko nang maranasan yung dadanasin ko sa krus ng Kalbaryo. Kaya lang, at the end of his prayer, at the end of his prayer, ang sabi niya, but not my will, but your will be done, Lord. No po, sa pagsunod natin po, talagang meron pong parang somehow pain, po, kirot, mga bagay na ire-required po si Lord. Parang sacrifice na ire-required po si Lord sa ating pong pagsunod. Kaya lang, no po, it is very worth it, mga kapatid. It is very worth it. Na kung saan yung mga bagay na nire-required ni Lord is ibibigay natin, bunga ng ating pong pagsunod. It's very worth it na kung saan parang somehow makaramdam tayo ng rebuking, correcting, po pagtatama, sakripisyo, may mga bagay na talagang ire-required si Lord na dapat sa pansarili mo na, pero because natuturuan ka at alam mo na gusto mo laging maging kabahagi ng gawain ng Panginoon, no po, ay very worth it yung pagsunod po na atin pong gagawin. And of course, hindi naman God is a very generous God. Hindi naman po binigo ang Panginoon. Dahil nagpasailalim po siya sa will. O talagang He let His Father's will, no po, na mangyari po sa kanyang buhay. Sabi po sa Hebrews 1:3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had been provided purification for sin, He sat down at the right hand of the majesty of heaven.
Na po, Jeremiah 29:11 as a conclusion. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakaganda po ng plano sa atin ng Panginoon. Plano na kung saan para tayo ay magtagumpay at hindi mapahamak. Plano na kung saan magbibigay sa atin ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya wag po nating hayaan dahil po doon sa mga insignificant na kung saan titingnan natin na pagsuway po natin sa mga bagay na pinapagawa sa atin o inuutos sa atin ni Lord sa pamamagitan ng ating pastor, wag po nating hayaan na mapurpit po ang ating po mga magandang plano na itinalaga sa atin ni Lord. Ano po? Ganun po talaga mga kapatid. May mga bagay po na talagang ire-required sa atin si Lord. Kaya lang it is very worth it. Po. Kayang-kayang tumbasan. We cannot mock God. Kayang-kayang tumbasan ni Lord lahat ng mga bagay. No po, basta kay Lord natin ginagawa yung pagsunod, no po. Basta kay Lord talaga o talagang do sa mga bagay na atin pong ginagawa ay nagbibigay ng gloria sa pangalan ng Panginoon. Nakatitiyak po tayo na yung pong ating labor is not in vain. No po, our labor is not in vain. Napakaganda po ng plano sa atin ni Lord. Kaya lang, no, laging nasa sa atin po yung pagdedesisyon. Are we going to obey or sacrifice? Po. Marami pong mga tao that they experience sufferings o parang nagsasakripisyo sila dahil dun po sa pag-disobey. Pero ang gusto po ng Panginoon na sa atin pong pagsunod, magsakripisyo man po tayo, pero natatagpuan po ng Panginoon na patuloy pa rin po tayong sumusunod at ginagawa ang kanyang kalooban. Sabi po sa Isaiah 1:19-20, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. God wants us to experience best. Don't settle for good. Po, somehow, ang pinakang worst na kalaban ng good, ng best is good. Don't settle for good. God, the best is always yet to come. God is created and designed us to experience best. Kaya lang, we must be willing and obedient. Sabi po sa verse 20, but if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. In every promises to claim, there is a command to obey. At nasa sa atin po yun, kung papaano po natin ma-achieve ang napakagandang pangako sa atin ni Lord. ABG, are we going to obey or sacrifice? I hope na po, piliin natin na sumunod sa Panginoon. Sapagkat kapag natatagpuan po tayo ni Lord na patuloy na sumusunod sa Kanya, the best is always yet to come. Maraming salamat po sa mga masugid na taga-subaybay ng ABG. Pastor Wills, sa Vision Keeper po ng SCB, maraming salamat po sa opportunity na inyo pong binigay, Pastor Wilson and Pastora Cora. And most especially, Pastora Cha. Maraming salamat po sa paghubog at pagtuturo po sa amin. Without you guiding us, po, without you teaching us, ay wala po kami sa kung saan platform po na pinagkakatiwala po sa amin ni Lord. Kayo po ang dahilan kung bakit po namin nararanasan ang mga bagay at opportunity po at napakalaking privilege po kagaya po nito at marami pa pong mga bagay. Maraming salamat po sa buhay niyo pong mag-asawa at sa inyo pong buong pamilya. To my alliance, sa akin po mga kaalyansa sa Alliance of Breakthrough Generation, now is our time to break through. Obey God and do not complain. Maraming salamat po. God bless us all.